Sa Game 1 ng Lakers at Thunder series, parang one-sided sa mga online sportsbook. Dahil nung unang tiningnan ko to last time after ng panalo ng Lakers sa Rockets, times 12 ang Lakers kontra sa Thunder na merong 1.01. Kapag pinili yung Thunder at naglagay ng 100, talo ka pa. Pero kapag Lakers, naglagay ka ng 100, at least 1,200 yung tama. Kaya ang pinaka-safe, tayaan pareho kasi kahit manalo yung Thunder tapos doon ka naglagay, talo ka pa rin. Kung sa Lakers naman, sasamahan mo pa ng dasal at kulam sa OKC para lang maka-jackpot. Based din kay LeBron, naging underdog na siya dati sa mga playoff series nila pero hindi katulad ng series versus OKC na talagang nasa ilalim sila, underdog pa. Ang dami niyang nakatapat na team ng mga Hall of Famer pa yung mga player katulad ng Pistons, San Antonio at yung super team ng Golden State na nakaisa pa siya doon sa NBA Finals. Yung ibang media personality naman mukhang ayaw mabash katulad na nangyari dati sa Lakers versus Rockets series. Kaya nilagay nilang prediction Thunder in 5 or kaya 6. Kaya din bumaba yung bigayan habang papalapit yung Game 1. Dahil nung una ang nakalagay doon Thunder in 4 dahil mostly ang report si Luka hindi makakalaro sa second round kaya unti-unting bumababa yun as of May 4 nasa times 8 na lang ang Lakers. Hindi na rin kasi maintindihan kung ano ba talagang status ni Luka. Every time kasi titingnan ko yung report sa kanya nababago yung status. Ngayon ang nilagay kay Luka week to week status na. Based sa schedule ng Lakers at Thunder, tulad lang din to ng kay Anthony Edwards. May 6 hanggang May 12 ang Game 1 hanggang Game 4 na series. Kung aabutin man ng at least Game 5 or Game 6, nasa May 14 to 16 yun. Walang clear date kung kailan talaga babalik si Luka. Na based naman kay Shams, start ng series na hindi makakalaro si Luka. Pero kung week to week status, aabutin lang din si Luka at least Game 3 or Game 4 para ma-re-evaluate ulit. Nasa ika-4 na linggo na rin si Luka ng kanyang injury recovery na parang walang nangyari nung pagpunta niya ng Europe. Nang nireport pa doon kaya lang di umano umuwi si Luka ng Europe hindi lang para magpagamot kundi bisitahin talaga yung pamilya niya. Sa Thunder naman, injured din si Jalen Williams na merong hamstring injury. So nagkaroon siya or magkakaroon siya ng nasa 8 days na pahinga since na-injured siya nung kalagitnaan ng series versus dito sa Suns. Sapat na di umano yon para makarecover sa grade 1 hamstring injury si Jalen Williams na merong 1 to 2 weeks na recovery time. At sa ngayon, nasa week to week status din si Jalen Williams na hindi naman kasi problema kung wala siya sa lineup ng Thunder. Dahil mostly ng season, injured naman talaga si Jalen Williams. Sa 4 na games pa ng Lakers at Thunder sa regular season, halos one-sided din yung game nila. May average na lamang ang Thunder kontra sa Lakers na 29 points per game sa 4 na laro. Hindi man lang pinadikit ng OKC. So sa technicality din, rematch to dapat ni Luka at ni SGA para sa 2024 series nila. Na noon, tinalo ni Luka ang Thunder nung naglalaro pa siya sa Dallas sa second round. Kaso mas marami na upgrade ngayon sa OKC at walang kasamang 2 big man at isang 3&D player si Luka. Parang personal din to para kay LeBron dahil 2 teammates niya nung 2020 championship team ng Lakers ang nag-regard ng kanilang championship sa bubble. Yung isa doon si Anthony Davis pero ang nauna si Alex Caruso. Na sinabi ni Caruso noon nung nakaraang season na nag-champion siya at least nakakuha na siya ng totoong championship na agad naman niyang binawi at sinabing nakainom lang siya at sarcasm lang yung sinabi niya. Pero sinundutan kasi yun ni Anthony Davis ngayong season. Sa head-to-head matchup naman ng Thunder at Lakers, one-sided pa rin dahil since 2025 season, ito nga yung time na naging contender na ang Thunder. Nasa 6-1 ang OKC kontra sa Lakers. Yung isang panalo ng Lakers, ito pa yung time na nagpupwestuhan ng mga team sa playoffs. Kapag tinalo talaga ni LeBron yung OKC, hindi lang siya GOAT, kalabaw pa rin. Dahil ang Thunder nasa 122 points per game, 44 rebounds, 26 assists at 25 free throws. Ito yung para sa series nila kontra sa Suns na meron pa silang 48 and 39% mula sa field. Kontra naman sa Lakers na merong 101 points, 41 rebounds, 23 assists at 26 free throws. Dito nakalamang ang Lakers kontra sa OKC. Meron silang 47 and 38%, halos dikit lang din. Based pa sa mga fans online, mapapalaban si LeBron ng flop kay SGA.
Mostly sa pre-game interview ngayon ng Lakers, ang binabanggit to ng mga players tulad nitong si Austin Reeves, yung free throws ni SGA. Sinabi din ni LeBron sa interview after ng Rockets game nila na si SGA yung ulo ng ahas. Nahihilig ngayon si LeBron sa ahas, masamang pangitain. Nung nakaraang series kasi versus Rockets, binabanatan ni LeBron si Şengün na nagpa-flop. Ngayon, merong makakaharap si LeBron sa playoffs na nagpa-flop yung mukha. May average si SGA na almost 34 points, 4 rebounds, 8 assists, 55 and 31% mula sa field. Pero isa doon, nasa 11 out of 12 siya mula sa free throw area. Sinigaw pa ni SGA to na hindi niya kailangan yung free throws versus Phoenix Suns. Pero 11 points out of 34 points galing sa free throw para dito kay SGA versus Phoenix Suns. Magiging labanan di umano ng mga referees yung series kung sino ang papaboran nila. Kung yung hari nilang si SGA na meron pang pasponsor ng sapatos or si LeBron at yung Lakers. Si LeBron unstoppable pa rin noong nakaraang series nila versus Rockets. 41 years old na siya pero binuhat niya pa rin yung LA. Si SGA naman undefendable. Hindi mo siya pwedeng bantayan. Mahihirapan talaga yung isang defensive player dahil malamang tawagan ng mga referee ng foul. Halos hindi na nga mahawakan si SGA. Inacknowledge na rin ni LeBron na may pagka-artist kung paano makakuha ng foul si SGA. Kahit meron pa ang Lakers na best defender tulad ni Marcus Smart at ni Bando, hindi mo nga mahahawakan si SGA. Imbes na ma-shutdown si SGA ng perimeter defender ng Lakers, yung LA pa ang posibleng ma-shutdown pagdating sa foul trouble. Lalo pa kapag napangiwi yung mukha niya. Ang Thunder meron 10 players na ginagamit pa nila sa rotation. Hindi pa kasama dyan si Jared McCain. 4 na perimeter defender din ang meron sila at 2 big man na ginagamit sa lineup. Dito mapapalaban si DeAndre Ayton. Sa Lakers naman 9 players pero dahil yon sa wala si Luka at si Austin Reeves. Mostly sa series nila sa last 2 games ang ginamit lang nila versus Rockets ay 7 hanggang 8. Si LeBron nag-a-average ng 23.7 rebounds, 8 assists, 43 and 30% sa loob ng 39 minutes. So malaking advantage din yon para sa Thunder dahil 1 day apart lang yung mga game sa series nila. Sa OKC kasi 2 players lang ang umaabot ng 30 minutes pataas, si SGA at si Holmgren. Sa Lakers naman 6 na players nila ang nasa 31 minutes pataas, si Rui at si LeBron nasa 38 minutes per game. Yung 6 na players nilang nasa 31 minutes per game, yun talaga yung ginagamit ng Lakers sa kanilang rotation. Kahit pa meron silang nakalagay sa kanilang lineup na 7 hanggang 8. Kaso mostly yon para lang makapagpahinga si na LeBron. Hindi tulad sa OKC na kapag meron silang pinasok na player off the bench, tuloy-tuloy lang ang offense at defense nila. Si Austin Reeves naman since 2025 may average versus OKC na 18 points, 3 rebounds at 4 assists. Nasa 43% din itong si Austin Reeves versus OKC. Based naman kay Redick, after ng good defense nila kontra sa Rockets, ang problema naman nila ngayon kontra sa OKC, good defense. Mali pala yung sinabi pala ni JJ Redick, kailangan nila ng good offense para talunin yung Thunder. Dahil nung tinalo ni Luka ang Thunder habang nasa Dallas Mavericks pa sila, ginamitan lang talaga nila ng good offense. Plus, meron kasing 2 big man din na ginagamit nun yung Dallas Mavericks. Pwera lang kung pagsabayin din ni Redick na magkasama sa loob ng court si Jackson Hayes at itong si DeAndre Ayton para lang matapatan yung 2 big man ng OKC.